Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga ka-Iskonians natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, topic natin ngayon for today's video. Yorme, binalaan na si Eddie at Patty. Yan ang matinding babala ni Boss Y at mga tolongges. Huwag kayong mananatili sa Maynila dahil pag upo ni Boss Y, ibabalik na ang kapanatagan at pamumuhay dito sa Maynila. So, yun po, no? Alam naman po natin na si Boss Y, yan ang kanyang signature. Sabi sa kanyang post, ito po, hindi ito fake news, kagaya ng mga lumalabas. Ito yung kanyang nilalabas na statement. Kaya tayo mga Iskonian vlogger po, ito lang po ang nilalabas natin, hindi yung pawang mga fake news lang na nakakasira kay Boss Y. So, yan, no? Malinaw po, Isko Moreno Dumagoso, may blue check. Ibig sabihin, legit po yan, no? Hindi yan fake. Sabi ni Boss Y, 60 days to go. Kakalawitin muli natin sina Eddie at Patty at ang mga tolongges sa Maynila. Ibabalik natin ang ligtas at panatag sa pamumuhay sa ating lungsod. Yan, no? Malinaw po, kasi alam naman natin, di ba? Yan na nga nagpakilala kay Boss Y na unang araw ng pag-upo niya. Nililis niya ang Divisoria, no? Tinanggal niya yung mga illegal vendor na kung sana'y namayagpag itong si Eddie at Patty, di ba? Kaya nga nagsabi siya nun, kapag bumalik yan, di ba? Kasi nung nalinis na, nakilala na, maraming humanga, dekadekadang basura, dekadekadang problema sa Divisoria, hindi madaanan, si Boss Y lang ang nakapagpalinis niyan. Kaya nung in-interview siya, no, anong sabi niya? Kapag kaya bumalik, nabigyan na ako, magkano offer sa kanya? Alam ko, 5 million, no? Every day. No? Yung ibibigay sa kanya, basta bumalik lang si Eddie at Patty. Pero ito na mga panahon ngayon, no? Ni Mayora. Lalo na, noong December, na mayagpag siya. No? Na mayagpag si Eddie at saka si Patty. Kahit saan ka tumingin, ang daming, boot, no? Yung kulay blue na nilagay sa lahat ng sulok ng Divisoria, sa Blumentritt, lahat po. At doon talagang nagka-bonus, no? Si Eddie at Patty. Tiba-tiba sila. Pero ngayon, nagbigay na lang countdown si Boss Y. Hindi na siya papayag, no? Na mananatili si Eddie at Patty. Umanap na kayo ng lugar nyo, Eddie at Patty. Wala na kayong puwang dito sa Maynila. At sa mga tolongges, no? Yung mga kriminal. Talaga ngayon pa lang, magsibalutan na po kayo. Wala na rin kayong lugar dito sa Maynila dahil alam naman natin, pag si Boss Y ang umupo, hindi natatapos ang kanyang opisina sa 8 to 5, no? Sa City Hall. Pagdating ng gabi, naguroronda na siya. Baka makalawit talaga kayo ni Boss Y. Di ba? So, yan po sa mga pinagpaguran ni Yorme na sinikap po ni Boss Y, no? Na talagang binigyan ng panahon at talagang yung political will na nakita natin dyan. Pag sinabi niya ay nangyayari. Subalit, no? Pagkatapos ng 3 taon, nasayang lang po. Di ba? Nasayang lang dahil nga nagsibalikan sila. Hanggang sa ngayon po, no? Pupunta kayo ng Divisoria, magulo. Ang daming mga illegal na vendor na kung saan sinasakop na yung kalsada. Akala mo, nabili na nila yung kalsada. Kaya walang madaanan yung tao. Kaya tayo po, no? Excited na. Talagang mukhang yan ang unang lilinisin, di ba? Kaya nga sabi ni Boss Y, paliliguan natin muli ang Maynila, nadumisan, no? Talagang nagkadugyot. Alam naman po natin lahat yan. Totoo naman ang sinasabi ni Boss Y. At alam naman natin, hindi siya nambubola. Dahil nagawa niya na yan, di ba? Uulitin na lang ni Boss Y. Lahat ng sinasabi ni Boss Y ay nagawa na po. Yan ang maganda, no? Kapag si Boss Y ang umupo sa Maynila, wala na pong panahon na masasayang, no? Hindi ka kaya yung nagpapakilalang Superman, mukhang mag-aaral pa yun. Di ba? Nakakala mo, alam ang lahat, di ba? Pero ang sabi niya, ano sabi ni Spam?
dapat negosyante ang uupo dyan. Kala mo naman puro negosyante yung sasakupin niya. Hindi yan ang kailangan ng Manileño. Ang kailangan ng Manileño, isang katulad ni Boss Y, Yorme Isko Moreno, no? Na may puso, di ba? May puso po at may political will sa Maynila. At siyempre, no, yan sa thumbnail natin, yung offline na baklas, tarpaulin, umaarangkada na naman po. Di ba? Umaarangkada na naman sila. Hindi pa tapos yung election. Actually, wala pang campaign. Tinatanggal na nila yung mga tarpaulin. Pero kung mapansin nyo po, ako napansin ko, sa isang araw na i-video natin yan, tad-tad na po ng tarpaulin ang tamad at totoo ni Mayora. Opo, marami na, kahit sang sulok ng Maynila, meron po. Siguro, pag binilang mo, mga 50 kay Mayora, iisa lang. Yung kaya Boss Y, o tatatlo lang. Sa susunod po, yan po ang ibablog natin na sa kalsada kasi dinadaanan po natin yan. Hindi lang natin na bibidyo. At makita nyo naman dyan, wala po kasing sounds yan, kaya tuloy-tuloy lang natin magsasalita. Bakit hindi na lang lumaban ng patas? Hayaan naman nila na maglagay ng tarpaulin dyan kung meron naman panuntunan yung Comelec po ang magtatanggal dyan, di ba? Sasabihin naman nila kung ano yung standard na sukat. Alam natin, pag mga nagsisilaki ang tarpaulin, bawal yan. Pero yung sa kalaban, kagaya sa kampo ni Boss Y, yan, yung nakikita nyo pong yan na nag-aabang na truck, yung manunungkit ng mangga, tarpaulin pala. Ay sasampalok ko yan, JTV, no? Kay JTV yan. Talagang tatanggalin po yan. Ayaw nilang makita yung pagmumukha ng mga Yorme's Choice. Gusto nila yung ladies choice ang nakikita nila. Yan po ba, no, ang utos dyan sa City Hall, no? Nagtatanong lang tayo. Dahil nakikita natin, marami na nga insidente na tinatanggal po yung mga tarpaulin ng Yorme's Choice. Bakit hindi na lang sila lumaban ng patas, di ba? Hayahan na lang po ang taong bayan ng humusga, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit tanggalin mo yung tarpaulin na yan, hindi po matatanggal sa puso, no? Sa puso at isipan si Boss Y, Ma'am Chi, at saka lahat ng Yorme's Choice. Yan po ang katotohanan. Kahit anong gawin nila, kahit saan sila magpunta, no? Kahit tanggalin na lahat ng tarpaulin dyan, wala nang ititira kay Boss Y, natitira pa rin pagdating ng election, no? Sa May 12, ang isusulat po sa balota, isi-shade ng Batang Manileño ay ang Yorme's Choice. Vote straight po tayo mga ka-Iskonians. Huwag po tayong papayag na may maiwan dyan. Kasi nga, bilin po yan. Kung talagang solid Iskonians ka, bilin ni Boss Y, huwag nyo na akong bibigyan ng kontropelo. Kasi nga naman, baka mamaya, lahat ng gustong project ni Yorme, kukontrahin lang para lang sa kanilang partido. Di ba? Kaya mahigpit po ang bilin ni Yorme. Lahat po, mula Mayor, si Boss Y, Vice Chi, no? Dito sa 5th District, Amado Bagatsing po tayo, Kabaka, no? Na matagal na rin tumutulong. At yung lahat ng mga councilor dito sa Maynila, sa 5th District, straight po tayo. Di ba? JB Hison, Monyo Pangko, Borromeo, no? Yung tatay ni Lares Borromeo, nakalimutan ko lang yung pangalan. Si Tolmac, ayan. Nagbibigay po ng mga maintenance si Tolmac at saka itong si Seb, no? Yun. Sila po yung Yorme's Choice. Kung meron akong hindi nabanggit, kasama na siya doon. No? So, yun po, i-straight po natin at talagang kailangan ng ibalik si Boss Y at ang buong Yorme's Choice. Alright? So, kayo po anong masasabi nyo dito, mga ka-Iskonians? No? Natila ba desperado na talaga ang kampo ng Ladies' Choice? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalimutan, siyempre, yung komento nyo, napaka-importante niyan, yung sa loobin nyo. At siyempre, yung pagsuporta kay Boss Y. Alright? So, hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po at pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Manila, God first. Salamat po.